Pilipinas. Naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay pagmamay-ari ng iisang pamilya lamang? Sa paksang ito, ating aalamin kung ito nga ba ay may katotohanan o isang gawa-gawa lamang upang linlangin ang isipan ng tao. Ang mga kwentong ito ay maaaring magbago sa mga kwentong nakatala sa mga libro na ang bersyon ay ang bansa natin ay natuklasan lamang ng dayuhang Kastila. Subalit, bago pa man ito sakupin ng mga dayuhan, ay narito na ang mga katutubo nating mga ninuno na pinamumunuan ng isang pamilya at sinasabi ngayong may-ari ng Pilipinas. Sila ang mga angkan ng Cagayan Taliano na sa kasalukuyan ay kinakatawan ng tagapagmana na si Prince Julian Morden Taliano. Napakahirap nga paniwalaan na ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng iisang pamilya lamang. Pero alam nyo ba na ito ay may katotohanan at sa katunayan nga ito ay suportado ng iba't ibang dokumento tulad ng titulo, desisyon ng korte, writ of execution, sheriff return, anotasyon sa likod ng mga titulo at sertipikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapatunay na ang dokumento ay hindi peke. Ang 21 volume ng mga dokumentaryo ng korte na nagpapatibay ng kwentong ito ay hindi pwedeng dayain o pekein. Pinatotohanan pa nga ito ng mga dating Solicitor General at kinalaunan ay naging maestrado ng Korte Suprema na sina Felix Macasyar, Antonio Barredo at Hugo Gutierrez. Naging tagapagtanggol naman ng pamilya Taliano ang mga ilang kilala at tanyag na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas tulad nina dating Presidente Ferdinand V. Marcos, dating Senador Lorenzo Tañada, Claro M. Recto, Jose Jokno, Emmanuel Pelaez, Virgilio Papa. Sa kasalukuyan, ang tagapagtanggol ng mga Taliano ay si Attorney Homobolo Adaza. Ang mga nabanggit ay mga respetado at mahusay sa larangan ng pag-aabogasya at hindi basta-basta naniniwala ng walang batayan. Bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, ang arkipelago ng Pilipinas at karatig na isla ng Guam at Hawaii ay nakilala bilang Maharlika. Ang Maharlika ay isang kaharian sa ilalim ng angkan ng Cagayan Taliano noong ika-9 hanggang ika-15 siglo. Ang hari ng Maharlika ay si Haring Luisong Cagayan Taliano na ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Soliman. Tulad ng ibang kaharian, ang pagmamay-aring lupain ay pinapasa at pinapamana sa mga kasunod na henerasyon. Nang sakupin tayo ng dayuhang Kastila, naging malawakan ang pangangamkam ng lupa kasabay ng pagpataw sa mataas na buwis. Dahil dito, ang mga tagapagmana ni Haring Luisong Cagayan Taliano ay umapila sa reyna ng Espanya laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Bilang tugon, iniutos ni King Philip II na ibalik ang pag-aari ng buong arkipelago sa angkan ng mga Cagayan Taliano. Noong 1762, dumating ang British Royal Army para labanan ang mga Kastila. At noong 1764, natalo ng mga Briton ang puwersa ng mga Kastila. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree Protocol 01-4 upang igawad ang karapatang ari ng buong arkipelago sa angkan ng Cagayan Taliano.
Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Royal Government ng Britanya at Espanya. Nang matalo ang Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay, tinapos ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma sa kasunduan ng kinilala bilang Treaty of Paris, saan ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 million. Alam mo ba kung sino ang nakabili ng Pilipinas sa Espanya? Ang nagbayad lang naman ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coin ay si Don Esteban Benitez Taliano. Itong Royal Decree Protocol 01-4 ay pinagtibay ng titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuña Ulrijal Bolkiah Cagayan Taliano. Si Don Esteban Benitez Taliano ay lolo sa tuhod ni Prince Julian Morden Taliano. Sa ilalim ng gobyernong Amerikano ay lalo pang pinagtibay ang pag-aari ng Cagayan Taliano nang maipasa ang Act No. 496 na nagtransforma sa titulo de compra bilang Torrens title. Sa bisa nito, kinilala ang titulo ng mga Talyano bilang Original Certificate of Title or OCT 0-14. Noong 3 ng Oktubre 1904. Ang Torrens title ay hindi maaaring kanselahin kahit lumipas pa ang milyon-milyong taon. Mangingibabaw ang may-ari ng titulo sa pagpapaalis na sino mang uukupa ng lupang sinasakupan nito. Ang Torrens title ay hindi kailanman matatalo ng anuman o sino man na may hawak ng ibang titulo. Sa Pilipinas, walang ibang titulong nilabas o inisyu bago pa ang OCT 01-4. Matapos mo marinig ang kwentong ito, ano ang masasabi mo ukol dito? Comment below lamang po at ikagagala kong basahin ang inyong mga saloobin. Pilipinas. Naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay pagmamay-ari ng iisang pamilya lamang? Sa paksang ito, ating aalamin kung ito nga ba ay may katotohanan o isang gawa-gawa lamang upang linlangin ang isipan ng tao. Ang mga kwentong ito ay maaaring magbago sa mga kwentong nakatala sa mga libro na ang bersyon ay ang bansa natin ay natuklasan lamang ng dayuhang Kastila. Subalit, bago pa man ito sakupin ng mga dayuhan, ay narito na ang mga katutubo nating mga ninuno na pinamumunuan ng isang pamilya at sinasabi ngayong may-ari ng Pilipinas. Sila ang mga angkan ng Cagayan Taliano na sa kasalukuyan ay kinakatawan ng tagapagmana na si Prince Julian Morden Taliano. Napakahirap nga paniwalaan na ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng iisang pamilya lamang. Pero alam nyo ba na ito ay may katotohanan at sa katunayan nga ito ay suportado ng iba't ibang dokumento tulad ng titulo, desisyon ng korte, writ of execution, sheriff return, anotasyon sa likod ng mga titulo at sertipikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapatunay na ang dokumento ay hindi peke. Ang 21 volume ng mga dokumentaryo ng korte na nagpapatibay ng kwentong ito ay hindi pwedeng dayain o pekein. Pinatotohanan pa nga ito ng mga dating Solicitor General at kinalaunan ay naging maestrado ng Korte Suprema na sina Felix Macasyar, Antonio Barredo at Hugo Gutierrez. Naging tagapagtanggol naman ng pamilya Taliano ang mga ilang kilala at tanyag
na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas tulad nina dating Presidente Ferdinand V. Marcos, dating Senador Lorenzo Tañada, Claro M. Recto, Jose Jokno, Emmanuel Pelaez, Virgilio Papa. Sa kasalukuyan, ang tagapagtanggol ng mga Talyano ay si Attorney Homobolo Adaza. Ang mga nabanggit ay mga respetado at mahusay sa larangan ng pag-aabogasya at hindi basta-basta naniniwala ng walang batayan. Bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, ang arkipelago ng Pilipinas at karatig na isla ng Guam at Hawaii ay nakilala bilang Maharlika. Ang Maharlika ay isang kaharian sa ilalim ng angkan ng Cagayan Talyano noong ika-9 hanggang ika-15 siglo. Ang hari ng Maharlika ay si Haring Luisong Cagayan Talyano na ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Soliman. Tulad ng ibang kaharian, ang pagmamay-aring lupain ay pinapasa at pinapamana sa mga kasunod na henerasyon. Nang sakupin tayo ng dayuhang Kastila, naging malawakan ang pangangamkam ng lupa kasabay ng pagpataw sa mataas na buwis. Dahil dito, ang mga tagapagmana ni Haring Luisong Cagayan Talyano ay umapila sa reyna ng Espanya laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Bilang tugon, iniutos ni King Philip II na ibalik ang pag-aari ng buong arkipelago sa angkan ng mga Cagayan Talyano. Noong 1762, dumating ang British Royal Army para labanan ang mga Kastila. At noong 1764, natalo ng mga Briton ang puwersa ng mga Kastila. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree Protocol 01-4 upang igawad ang karapatang ari ng buong arkipelago sa angkan ng Cagayan Talyano. Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Royal Government ng Britanya at Espanya. Nang matalo ang Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay, tinapos ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma sa kasunduan ng kinilala bilang Treaty of Paris, saan ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 million. Alam mo ba kung sino ang nakabili ng Pilipinas sa Espanya? Ang nagbayad lang naman ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coin ay si Don Esteban Benitez Talyano. Itong Royal Decree Protocol 01-4 ay pinagtibay ng titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuña Ulrijal Bolkiah Cagayan Talyano. Si Don Esteban Benitez Talyano ay lolo sa tuhod ni Prince Julian Morden Talyano. Sa ilalim ng gobyernong Amerikano ay lalo pang pinagtibay ang pag-aari ng Cagayan Talyano nang maipasa ang Act No. 496 na nagtransforma sa titulo de compra bilang Torrens title. Sa bisa nito, kinilala ang titulo ng mga Talyano bilang Original Certificate of Title or OCT 0-14. Noong 3 ng Oktubre 1904. Ang Torrens title ay hindi maaaring kanselahin kahit lumipas pa ang milyon-milyong taon. Mangingibabaw ang may-ari ng titulo sa pagpapaalis na sino mang uukupa
ng lupang sinasakupan nito. Ang Torrens title ay hindi kailanman matatalo ng anuman o sino man na may hawak ng ibang titulo. Sa Pilipinas, walang ibang titulong nilabas o inisyu bago pa ang OCT 01-4. Matapos mo marinig ang kwentong ito, ano ang masasabi mo ukol dito? Comment below lamang po at ikagagalak kong basahin ang inyong mga